Anong iniisip mo habang napatay ka? Gumalaw. Patay ako pag gumalaw. Ang sarap gumalaw. Di ba? Hindi ganun Ito yun yung nakatulog kayo at sumihilik. Hilik yung patay. Pag may isang trabaho na binigay sa'yo, nangangati kang... Gawin Oo, pag sinabing mo kung gagawin pa mo, putang na yung buong utak mo nun sa paa mo, kang gagalaw gago. So yun yung nasa utak nung nasa probinsyano, yung mangulangot. Tangina, may kulangot ako. Tangina, nakakahiya yun, no? Uy, pet peeve daw ni Charot yung mangulangot. Nangungulangot. Sino ba naman? Sino ba naman gusto makakita ng tao na umulangot? The Pod Network Entertainment. Yan Karakter sa Toxic Crusaders yan, naalala ko. Alam mo, yung mga ginagawa ng teachers mo sa'yo dati, ginagawa mo kay Roger ngayon. Kaya nga eh. Oh, yan, no, mo. Hindi kayo kasya gago. Uuwi yan sa hawak ng Mapupunit, sayang yung jacket. Sayang yung jacket. Cousin! Ayun mo na dyan. Oh, ngayon pasok mo yung isang kamay mo sa pants niya. Sino? Hawak sa kurat. Ayan. Oh, di ba? Pero isang oras yan, ha? Tangin na nyo. Isang oras yan. Ikaw pa yung nagreklamo mo. Welcome to the Cool Pals! Episode 787. Exclusive. On Money Mai. Bobo. Anong pupu? Oh, no. Maan naman yun ang tempe mo. Tangina. Nandiyan na sa tabi mo siya na ipagsalitain mo. Okay ka pala. Oh, bakit nonong ganyan naman ang bawal mo? Namili ka. Lumipat pa ng mic Ay, naman, nangingongo mo pa. Hindi kasi pinag-uusapan nila GB kanina off-air si Derek Cosme. Eh di ba doon kinuha ni Brad Pitt yung pangalang Kevin Cosme? Kay Derek Cosme. Ayun ba yun? Oo. Oo. Hindi mo ba? Hindi kasi ikaw kinikwento mo, 'di ba, na mini-mentor ka niya. Cesar, si Cesar Direct Cesar Cosme. Nung nagsisimula ako nun sa Bubble Gang, na-appreciate ko yung effort niya to really help me as yung start pa lang ako magsulat. So, ibang klase siya sa short stay ko dun. Ang galing naman. Sa short stay ko dun, ang dami kong natutunan. Tapos, ang maganda sa kanya, hindi siya yung tipong dahil nandun ka sa isang room with him, doon ka lang niya tuturuan. Hindi, pucha, tatawagan ako niyan. Nasa commute ako. Sasabihin niya, Anong suot mo? Pakita ka ng legs. Ano po, Direk? Maputi bang kilikili mo? Ano po yun, Direk? Ano nga ulit yung sketch mo? Minimentor kita. Ungol ka. On mo yung camera. Dapat sagot muna bago question. Opo, direct. Pero bakit po? So, may mga sketch ideas ako minsan na hindi ko natatapos. Pero siya, yung tipo na hindi siya mag-give up dun sa idea mo. Nung experience ko to, di ko alam kung it's the same experience for all of the writers na nakatrabaho ni Direk Cosme. Parang tatanungin ka niya, hihimayin talaga niya yung sketch. Bakit? Anong ginagawa niya? Video episode ba to? Kasi kung hindi sayang, video naman. Video naman. Pinapatago ko isa niyang kamay. Sabi ko, ilagay mo doon sa may... Tangina mo, ayun na naman. Diyan na natadali. Para kayong kambal. Yung ba yung palapalabas mo, James? Ay, hindi ba kanina halata? Hindi. Well, may storya pa si Jimmy. Oh, sorry. Hindi, yun lang. Yun yung na-appreciate ko kay Derek Cosme. Yung effort niya to really help you find your voice sa pagsulat ng comedy sa TV. Kasi yun yung kailangan mo kung nagsisimula ka someone that will really guide you dun sa kasi kung stand-up medyo may alam ako noon, time na yun. Pero pag sulat sa TV, ibang format, ibang atake, ibang part ng creative brain mo yung gagana. Pag umihi yung isa sa inyo, ano mangyayari? Tatayo tayo na lang. Sino tagahawak ng Yung titi? tagahawak ng titi. Ano ako right-handed. So, Cosme. Ayan. So, kung may idea ang ganyan,
So tatanungin niya, so anong ibig sabihin nito? Ano bang gusto mong patunayan? O ano bang gusto mong sabihin na kwento? Ano daw kwento natin? Na posible na maging kambal kayo tapos yung isang ngongo. So sabihin niya, sige ito, yung karakter mo, parehong panot na conjoined twins tapos yung isang ngongo. Sabi niya, so ano ngayon ang gagawin nilang dalawa? Nasaan sila? Magkaiba sila ng susuportahan na presidential board. Bakit sila naging ganun? Oo nga, no, pagbotohan. Sinong binoboto nyo? BBM! Ay, parehas. Parehas. Parehas naman. Pareho, yan. So, yan yung mga tanong niya para mag-guide ka kung saan mo gusto dalhin or saan mo pwede dalhin yung sketch. Sa pagsusulat yan ng sketch no? Kaya ngayon kasama natin ang isa sa mga nakatrabaho na rin ni Direk Cesar Cosme. At ngayon bumuo ng sariling. Yan yung problema pag tinuturuan sketch mo yung mga writers, iiwan ka at gagawa ng sarili. Kaya yan sila yung mga example At sa ito, mga example na to, ang Pencil Box Studios. Nandito si Patrick Alcantara, si Jace Sario. Ayan. And si Charut. Hello po. Charut. Hoy, kumusta? Kumusta kayo? Hoy, ikaw pala dapat Oo nag-introduce. nga. Dahil kasama ni Roger sila sa Pencil Box. Introduce mo. Thank you. Kung ano yung sinabi ni Gabe, yun na po yun. Tangina naman. Tamad na kambal. Yung isa umasenso, yung isa hindi. Ang daming utang nung isa. Problema, parehas lang sila ng ano Kuha eh. niya lahat ng nutriente. Utakin na, no? Utakin na. Ang Hindi takaw na kasi. nag-share. So, nangongo siya. Anyway, so anong ginagawa niya sa Pencil Box Studio sa mga hindi pa nakakaalam? Wala naman, okay lang. Hindi, kami, ang vision na kasi ang vision talaga ng Pencil Box is, yung mga writer talaga, sila na namin yung nag-act. I-check natin Check natin, okay? Writer-centric talaga yung Pencil Box. Okay, sige. Writer-centric. Sila na lang yung tanongin natin para mas malinaw. Mas mali. Hindi. Si Patrick, Sige, ubarin mo kausapin na, natin Roger. sila. Pagod na ako eh. Pero, Tangina. Kala ko mapaninindigan. Panindigan niyo ako mapaninindig. Kaya yan. hindi, commit. Kaya yan. Alam mo ba, sa comedy, kailangan commit. Masakit na Hindi kinikili. naman siguro, pwede na yung commit na 6 minutes. Oo nga, pwede na. Sige, pwede na. Paano nagsimula ang Pencil Box? Tangina, basa yung kilikili. Saglit may nag-interview. Takin na niyo. Then nag-start yun parang workshop lang ng mga stand-up comedians. So parang sila, si Roger tsaka si Chanchan yung gusto na mag-workshop ako ng comedy writing. Inspired din yun kasi tumatanda na yung mga writers dun sa Bubble, di ba? So sabi ko, parang Bata pa ni Greg Cosme. parang Nakita ko bata pa eh. sa akin parang walang papasahan yung mga Yes. doon yung mga wala magtutuloy. So parang sabi ko dito kay Jay, gawa tayo ng parang workshop lang. So walang plano na Pencil Box Comedy. Walang plano. As in workshop lang siya. Tapos 10 weeks. Pandemic pa to? Hindi pandemic. Ito na to, recent lang. Yung nag-workshop ako, unang workshop pa. Okay. Yung film naman yun, parang script writing. Pero yung Pencil Box, parang ito lang, nitong kailan lang to. Pwede ba sabihin, kwento ko ba? Oo naman. Hindi, nag-start kasi kami ni Roger, nagkakilala kami na writer sa isang stand-up comedian. Oo naman. Pwede mo sabihin. Pwede mo sabihin sino yan? Sino yan? Tip. Putang ina nito na. Ano yung ginawa mo, Roger? Di namin Uminom lang naintindihan ng yan. tubig. Yun, so writer kami. Oo. Hindi, sa stand-up talaga. Stand-up. Sa stand-up. Okay. So yung mga stand-up bits Oo. kayo yung nagpipitch. Tapos nag-head si Roger dun sa meeting namin. Ba't ganun? Pag gumagawa ng sinulat mo, hindi naman ngongo. Ba't ganun? Paano ka naging writer niya? Yun lang. Tapos sabi ko, bakit? Kung si Roger yung nag-head dito, okay. Wala pang marunong magsulat dito. Oo, kasi talagang ito ba kamay nito? Hindi nga ayaw mawak ng pencil nito eh. Ayun lang. Tapos yun yung inspiration. Sabi niya, workshop kasi para may mga nakatrabaho rin ako sa ibang mga shows na parang hindi naman sila comedy writers talaga. So sabi ko baka mas deserve nung mga marunong magsulat. So ayun. Doon lang nag-start yun. Nakakatawa nga eh. Alam mo, sobrang hindi nyo alam kung gaano ka nakakatuwa na gumawa kayo ng Pencil Box. Tapos mga up and coming comedy Manila comedians nagkataon na yun yung nagbumubuo. Kasi
yun din yung gusto natin sa mga comedians natin na nagsa-stand up is ma-find nila yung voice nila sa comedy, either magsulat, mag-act, ganun. Tapos yung pencil box yung parang nagbigay ng kasi yung Richard Tan, market yun pero binigyan niya ng chance. Binigyan siya. Nandiyan ba si Richard Tan? Andyan, Hindi pala, narinig pala. Yung RC, naku, may diabetes lang yun. Oo. Matagal ko na rin gustong sabihin sa kanila yan eh. Buti binigyan ako ng platform. Ano pa mga gusto mo sabihin? Hindi, pero totoo, alam mo, parang sa buhay kasi ng stand-up comedian, medyo mabagal yung pag-angat mo kasi kaakibat niya yung stand-up material eh. So, to have a medium like pencil box na parang mahasa palalo sila magsulat tapos then at the same time acting. Pogi niya, Richard Tan, pogi. RC Kasong, kit. Si Chan, hindi ka na. Pero magaling siya magsulat. Di ba? So parang yan yung mga yan yung parang nakakatuwa na ginawa nyo na parang para sa mga comedians natin. At Like what you said. May sasabihin ka? Wala. Hindi, pero ang ganda nga kasi nung naging, napag-merge din nila yung dalawang mundo. Yung... Hongo, saka normal. Parang yung ginawa nyo kanina. Ano yung nging kantadya? May portal. Nandito kayo ngayon sa mundo ng mga... sa mundo ng mga ngongo, sila ang normal. Tapos sila yung mga nakapagsalita, yung hindi nila maintindihan. Tinatawanan na. Diretso magsalita. Sino ang unang pencil box team? Yung first wave ng writers and actors and comedians. Kayo na yan sumulat sa pool? Kami na yan. Parang ang pinakasimula talaga ako, si Jay, si Chan, tsaka si Yo. Tapos si Charuth din, parang siya naman yung nakakintindi ng online eh. So parang, yun yung hati siya yung pinakabata, basically. Sila ni Yo actually yung sa online. Tapos kami naman galing TV, so parang doon namin na pag-mix yun na, okay, yun yung formula ng pencil box. Mas masaya Yun ba yung sinasabi kong dalawang mundo. Hindi na natuloy. na naman. Yung dalawang mundo yung mga writers and online content creators. Galing mo talaga after nila explain ha. Kasi naman sige. Yun nga parang pumasok si Yo, si Charut, and then pati yung mundo ng stand-up comedy, parang tatlong mundo na may TV writers and then stand-up as writers and writers as content creators online. So parang kayo na yung buong kabuuan ng comedy sa Pilipinas kasi nandun lahat ng aspeto. Sige, go ahead. Matagal na kasi pangarap ni Cosme to. Matagal niya lagi niya sinasabi pero parang wala na siyang time din gawin siguro. Oo, kasi mas malaking pera sa Bubble Gang. Tama naman. Wala naman kami laban sa GMA. So, ngayon, matagal niya na pangarap to na yung merong isang grupo lang na parang comedy mafia, parang gano'n yung ano niya. So gaano ka-importante yung role ni Charut? Charut, paano yung role mo dito sa ano naman yung binibring in ng online content creators? Ano yung strengths niya versus dun sa TV writers na masasabi mo? Feeling ko ngayon sa amin sa online, yung short form, yung kinukuha namin ngayon. So, mas maiiksi. Kasi ako yung content ko din maiiksi lang. Compared dun sa TV na mahahaba and iba yung audience namin ngayon sa online. Ano ba? Tama, oo. Yan din yung sinabi sa atin ng ating si Mark Limpin. Na don't go over 30 seconds, parang ganoon. Yun daw yung mundo ngayon. Nakikita ko nga ang ganda ng reels nyo eh. Yun, ikaw nag-input nun na parang kailangan 30 seconds, maikli lang kasi it works best sa online, ganun ba yan? Oo, tsaka siya din yung nag-aaral nung sa online ng pencil box. Oo. Mahirap ba? Nakakapanot. Yung pag-aaral ako kasi kakaisip ng best strategy to penetrate the online crowd. Sobrang ba niya? Hirap din figure out. Ako yung matagal na kami na stuck sa parang 82,000 ba? Mayroon kaming unang page na Pencil Box Studios. Ito yung unang page namin. Tapos nun, parang na-stuck kami doon sa ilan yung followers. Tapos, Na-shadow ban. Ba't parang naiiyak ka? Shadow ban, yun din yung page natin, di ba? Shadow ban din.
Yung parang dahil may na-post na joke. Actually, kaya tayo na siya shadow ban. Dahil kakalabas ng puwet mo. Hindi. Lagi nating... Si Lerhit. Si Lerhit nilalagay natin sa Healing yun eh. Yun nga, galit sila sa Musta. Pag nabuhay pala si Lerhit ngayon, yun ang tawag sa kanya, si Lerhit. Yun ang tawag ni Yorme sa kanya. Pero, ang una niyang lilinisin ay mga basura. Wow. Ano sa tingin niyo yung rason ba't kayo na shadow ban? May joke ba kayo na iniiwasan niyo yan? Sa barel. May gags kami na barel. Parang nagbabarilan sila. Tapos, mula noon, parang pang-ilang violation na yata namin noon. Meron kami hahampasin ng baseball bat sa ulo. Tapos nung ma-shadow ban kami, actually, may isa pang factor, may nagnanakaw ng videos ng pencil box. Oh. So, yung nagnanakaw nire-report namin sila. Pag na-take down sila, kasama kayo. I-report din nila kami. May salbaya puta. Sino yan? Si Walter ba yan? Hindi. Gusto ko nagpapala. Puta naman, ina niya talaga eh. Cut mo yan ha. Huwag mo i-cut, putang ina mo. Lagyan mo na apelido. Kasi Walter Mark siya. Apeliduhan mo. Galit na galit, puta. Ayun, so nire-report nila kami. Tapos, isa yun, naging factor siya. Karamihan sa mga nagre-repost namin yung mga nanay-nanay. Nanay ni Walter. Nanay ni Walter! Joke lang. Ayun. Tapos, eto na, nung gumawa kami bagong page, inaral namin yung mga nagnanakaw ng video, but mas marami pa silang views kaysa sa amin. So, sorry do sa term, pero parang yung mga tita edit, yung mga pag nakita mo yung may mga text na pangit. So sabi ko, kung yun yung pinapanood ng audience, baka ito yung dapat naming sundan. So, nung in-apply namin siya dun sa bagong page, last November. Tapos yun, dun na nag-boom yung pangalawang page. From Pencil Box Studios to Pencil Box Comedy. Ano tapos yan? yung, hindi na kayo na shadow ban nung... Wala na. Tapos, mas tita malakas mo, na siya. Tita yung malapat sinusundan, mga matatanda, tita, So, tito. ilan ang followers nyo ngayon? 380. 380,000? Oo. Pero gaano kahirap maghanap ng 380,000 na pangit na tita? Bakit? Di man ganun yung followers nila lahat. Hindi. Hindi sabi. So pwede kayo mag-conduct ng Zumba. Pencil Box Zumba Studios. Kasi kala nila studio eh. Doon sumasayaw eh. Pero ang nag-result na ba yung tita edit ba yun yung may clickbait? Na in super, text, na isa yun. Ngungong nagsasalita. Siya yun yung malakas yun. doon. Magaling siya doon. Yan nga eh. Paano ba nagsimula si Charot sa ano? Sinong lumapit mo sa'yo para magsumali sa Pencil Box? Bakit galit ka sa Lavender Fields? Tuloy-tuloy yung... Ano naman ganun? Hindi, bakit di mo siya kasali? Hindi, nagsimula yung Lavender Fields na yan. Yun ang sinagot eh, no? Kinongratulate ba kita noon sa taping? Oo. Hindi, tinanong ka kung nanonood ka ba sa akin kung kilala mo ko. Tapos nagmagaling ka, sabi, napapanood kita sa Lavender Fields. Wala naman ako doon. Tangina mo. Kalabang show. Kalaban yun na show eh. Gago, nandun ka. Ikaw pa yung titang-kita eh. Titang-kita. Titang-kita. Pero sabi ko naman, nandun ka sa Shining Inheritance. Yun ang superpower nila dun eh. Shining Inheritance. Ba't parang to ng superpower yung teleserye? Ano yun, binago lang nila yung pangalan, Brilliant Legacy kasi yun sa Korea. K-drama ito. K-drama adaptation. Anong role mo dun? Best friend ng bida. Ito yung first mo? Actually, may nauna pa ako sa GMA. Kinuha nila ako sa Wish ko lang. Akala ko sisikat ako nun. Kasi yung role ko, pinahiga lang ako dun sa morgue. Tas bawal daw gumalaw yung paa ko. Mababash daw yung GMA. Pero tinry mo makulangot. Kala mo ikaw yung magbibigay ng wish, no? Hindi pala. Dramatization ka. Ito na ba yung wish ko lang na puro bold na? Hindi pa. Hindi pa. Puro bold na ba ngayon? Oo. Ngayon? Oo, parang na yung... Baka yun yung wish ng bata. Gusto mo sana na isang episode pwede po na ba puro bold naman? Kailangan ko pagbigyan. Kailangan pagbigyan yung wish ng bata. Kalbo yung bata no? Ano mo ba, bold?
Parang Seiko Films yung dating no? Implied sex. Wish ko lang. Both years old na bata po, nag-wish na ako. Ano po, ang susunod na episode ay bold. Masusunod, sabi ni Vicky Brown. Yan ang wish ng bata, may sakit eh. After niyang bigyan ng bolt, bibigyan siya ng sari-sari store showcase. Yan pala dapat ginawa ng Viva Max eh. Wish ko lang, no? Wish ko lang na puro bold. Uy, gagi. Ano? Sumaya ako dun sa hybrid na kotse, yung pwedeng gasolina, tsaka pwede rin yung electric. Ha? Kaso nahilo ko sa loob. Ayoko nung amoy. Huwag ka mag-alala, meron din kaming hybrid dito. Ha? Parang iba yung binibenta mo Eto na ang... Hindi pwede yan. Hindi man hybrid yun. Hindi pala. Hydro yun. Ito pala. Ito, may hybrid din tayo dito. Ang Tai Chi Liniment Cool Stick. Tai Chi Cool Stick. Hybrid din to, parang yung coaching na sakyan mo. Kasi ito, inhaler, saka liniment. Meron din ako niyan, kulay green lang pare-parehas tayo. Alam mo kung bakit hybrid to? Kasi pag binuksan mo yung ilalim, may bulita siya. Roll-on. Liniment roll-on. Yung ibabaw, ano? Yung ibabaw, Inhaler. Ay! Tingnan mo. So, hindi lang pala kotse ang hybrid. Pwede na rin pala. Aray ko, sakit sa mata. Ang tapang! Ang tapang talaga nito. Hindi ka talaga... Naku, Grabe. ang pampatanggal, akin na yung berde yung pantanggal dyan. Oo, berde. Wag, hindi ganyan. Sarap. Mga... Tai Chi, inhaler, liniment, 2-in-1. Parang Hindi ka hybrid na mahihilo kotse. sa biyahe. So, hindi pa lumipad yon yung nasa wish ko lang ka. Hindi. Pero yun yung una ko. Tapos napunta na ako sa Quezon City. Yung Oo, comedy, yung gag show ng mga Quezons, anak Kasama ni si Donna. Dolphy. Yeah, si Ate Donna. Tapos sila writers doon, kaya doon ko sila Si nakilala. Chan writer din dyan. Saka si Yes, Kuya Roger. Oo. Kikita ko yung mga sulat niya. Marunong? Oo. Okay naman, nung mga una, nung dulo nawala siya sa Quezon City. Brainstormer, si Kuya Roger. Kasi umuwi siya, punta sa Bicol. Bicol, nakat short yung pagiging Yun ang writer. sinasabi niya pag nagkukwit siya ng trabaho. Punta akong Bicol. Excuse. Okay, kami niya Ano excuse. yung gagawin ko? Pat, ito na yung ano ko. Pikit pa. Pagkakataon ko ngayon, uwi ako ng Bicol. Gago. Kinain mo pa dito. Ano sabihin na... Pero kailan ka nag-start sa... Ano yung sasabihin mo? Nagunat ka ba? Hindi, actually okay lang. Matagal ka na rin gusto Kala mo ikaw lang ngongo sa Pilipinas. Baka lang mabash kami pag pinatanggal nga namin. Okay. Pero nag-start ka sa TikTok, di ba? Anong taon ka nag-start? 2021, pandemic. March 2021 yun. Tapos na-discover ako dun sa Quezon City, November 2021 din. So, ilang months from start ng TikTok. Ang bilis. So, wala pa isang taon na TV ka na kagad. Oo. So, yung wish ko lang, mas maaga pa. Week lang. Actually, sabay siya halos nag-inquire nun. Sabi, wish ko lang daw, tsaka yung bubuuin kang Quezon City. Tapos mas pinili ko munang mag-shoot dun sa wish ko lang kasi yun yung alam ko GMA. Kasi yung isa... Sinong nag-cast sa kanya sa wish ko lang? Itong batang to, bagay to ng patay. Kaya nga Patay ka lang doon? Patay. Actually, best friend uli ako ng bida. Na Pero patay. nakakainin ako ng aswang ng madaling araw. As in, Wish ko lang to, ha? wish ko lang kasi yung kwento nun parang punerarya na nagbebenta ng mga laman loob. Isa ako dun sa binenta na laman loob ko yung Ay, binenta. nakaras tinanggihan mo yung mga anak ng King of Comedy. Kaya nga, kasi parang ang leading lady nun si Miss Kim Domingo. So, parang napapanood ko siya sa Bubblegang. Sakita na, malapit-lapit na Kim Domingo tas GMA. Ayan na, parang pag-gag show na. Papabubblegang ka na. Tapos yun, unang role ko doon, sabi, okay, sige, sino yung best friend dito? O, gutay-gutayin na yung damit na. Yun, yung role ko pala nung duguan ako sa gubat. Kakagatin agad ako ng aswang. Yung role niya, ganyan lang siya lang. Bawal daw gumalaw. Kailangan makita ni Ate Kim yung acting skills ko. Bakit Nakapokus. hindi pa si Kim yung ginutay-gutay yung damit natin?
Magkailangan Kasi siya. hindi ikaw ang writer. Hindi ikaw ang writer nun. Malamang. Totoo. Tapos, inano ka, parang binalaan ka pa nila na wag kang gagalaw kundi mababash yung GMA. Oo, sabi nila, nabash na kami nung may nag-roll ditong patay tas nakita sa TV gumalaw yung paa. So sabi, ikaw makikita ka dyan. Tapos ang naglilinyahan nun si Miss Lot de Leon. So lilinyahan sila tas ako yung background yung paa ko. Hindi mo nakukita dun sa TV pero tas malabo din naman yung background nila yung paa ko. Pero pinanindigan ko na lang na wag gumalaw din. Hirap na, no? Anong iniisip mo habang patay ka? Gumalaw. Patay ako pag gumalaw. Ang sarap gumalaw Di ba? Hindi, ganun yun. Atoy, nakatulog kayo at sumihilik. Hilik yung batay. Pag may isang trabaho na binigay sa'yo, nangangati kang Gawin Oo, pag sinabing wag mong gagawin paa mo, putang na yung buo utak mo nun sa paa mo, kang gagalaw gago. So yun yung nasa utak nung nasa probinsyano, yung mangulangot. Oo. Tangina, may kulangot ako. Tangina, nakakahiya yun, oh. Uy, pet peeve daw ni Charot yung mangulangot. Ang? Nangungulangot. Sino ba naman? Sino ba naman gusto makakita ng tao na umulangot? Pakita mo man. Hindi, wag lang yung tinatapon sa nakikita ko. Kasi kitang-kita ko, maaapakan ko yun. Kunyari, pag sa bahay, papatalsikin lang kung saan. Sino naglalapag ng kulangot sa harapan mo? Ayoko lang mga nagpapatalsik sa mga malalakaran. Oo, ano ba yan? Ikaw ba yan? Ikaw ba yung Nagawa Roger? yun Nilulunok niya yung kulangot. Diretso dila. Pag nangungulangot yan, lumalabas yung dilo. Saluhin na lang. Lumalabas yung daliri sa ngalang-alang. Yung kulangot yun. Yung dila niya yung nangungulangot. Dito yan, pag nangungulangot mo, dito sa'yo. Ano yan? Nangungulangot ako eh. Kala ko nagtitinga. Hindi ako nagtitingin, nangungulangot siya. Tahimik si Roger sa gilid. Ngayon lang siya na-offend talaga. Kasi Pag gumagano siya, nabubulot niya Lego. Tayo na. Ipinasok ko sa ilong kanina yan eh. Laruan mo nakuha yung Lego. Ngayon, anong tingin mong estado ng sa karir mo? Ngayon, happy ako dun sa napunta ko sa Pencil Box from online kasi mas madami ako natututunan ngayon na yung may nagde-direct sa akin. Iba kasi yun pag ako lang gumagawa online. So, feeling ko nakakatawa lang for me yung mga ginagawa ko. Pero pag kunyari, itong sa Pencil Box na nag-acting ako or sa gag show, nalalaman ko kung ano yung mga dapat gawin at hindi. Kunyari, nung napunta ako sa gag show, ang unang rule na sinabi nila, wag daw magpapatawa. So, hindi ko magets yun kasi comedy show tsaka gag show nga. Pero ang rule, kailangan wag daw magpapatawa doon sa gag show na yun. Saan sinabi yan? Isa Quezon? siya, Quezon head writer City. sa Quezon City. Sinabi Sino sa ba akin ni nagsabi Patrick. din yan? Sa Bubble, si GB. Brad Pitt ba? Brad Pitt. Kay Brad Pitt namin narinig. Si Derek Bobot din. Bobot, di ba? Huwag mo nang... hindi mo na kailangan ganun kasi sinisiraan mo yung punchline. Yung punchline yung bibitawan ng Paano kung may Tourette's? Hindi naman mo. Lalong hindi siya nagpapatawa. Parang natural. Kung ano yung nakasulat. Yun So, yung- nakakatawa pag may Tourette's? Kaya si Sir Randy. May Tourette? Randy. Hindi. Reyes. Sir Randy Reyes, walang Tourette. Naguguluhan na ako. Ayaw niya yung nagbabatukan o may mag-aagis ng tubig o bubugan na ganon. Kasi parang kinatapakan mo yung nakasulat na punchline. May nakasulat na trust the writer. Kumbaga parang may nakasulat dyan. Wag mo nang dudura ka o biglang bubugahan mo yung ano. Kasi parang nagsulat pa yung writer. Di ba? Kung gaganon din mo lang din. Yung ba yung dahilan, Patrick, kaya ginawa mong kung sino yung writer, sila na rin yung aarte? Binawal ko nga yan eh. Yung unless bagay lang. Minsan lang madaya lang yung mga writer na, kunwari, si Richard Tan, nilalagay Naku, niya. madaya talaga yan. Chinese. Sino ang Chinese dun? Si RC. Siya lang, di ba? Si Rocha. So, ayun. Pero ako ayoko talaga. Yun yung uno. Tama, galing kay Derek Cosme yun eh. Na, sa script pa lang, di ba, Jay? Parang pag ano kasi yung pinag-isipan namin yung punchline eh. Sabay pagdating doon babaguhin lang sayang yung pinag-isipan namin na. Yun ang isa sa na-appreciate ko sa Bubble Gang. Yung pag sinulat mo, word for word, yun yung bibitawan nila.
Kaya ayaw Isipin nila mo. yung nag-a-adlib dun eh. Para sa mga young comedians na akala nila mas nakakatawa sila sa writer. Isipin mo si Michael B na yun. Babasahin niya word for word yung na-approve na sketch. Kung ano yung na-approve na sketch, yung buong crew, yung buong cast believes in your sketch and will do word for word. Doon ko nakita yun, putang na binabasa word for word yung sinulat mo. Ganun mo ma-appreciate. Ganun yung may babalik mo sa writer eh. Na naniniwala ako dito sa nakakatawa to, gagawin ko talaga siya word for word. Tapos, pero pwede naman din bibigyan ka ng writer ng laruin mo siya. Pero, yung director din sabihin, sige gawin natin yung gusto mo. Pero, gawin muna natin kung ano yung nakasulat. And then, tingnan natin kung ano mas maganda. Pero po siya, bubblegang, kung ano sinulat ng writer, yun yung mahihiya ka eh. Mahihiya ka kung artista ka din. Si Michael B. putang na word for word, memorize niya. Ang haba, hindi lang siya yung one-liner, mahaba. Pati yung pangalan. Isipin mo, sa Tambiolo, mabubunot. Mr. Karaan, nakasulat Mr. Karaan pwede niya nang baguhin yun eh. 'Di ba? Mr. Lopez, hindi putang na Mr. Karaan yung babanggitin. Kaya ang galing, sabi ko, sobrang yun yung na-appreciate ko. Respeto sa writer yun. Saka sa comedy na gusto niyong gawin. Mahirap bang i-direct din? Nahirapan ka bang i-direct ang mga online content creators? Kasi parang minsan may na sila dahil sa dami ng followers. May alam na sila no? Minsan, parang pag pumasok sila sa isang larangan na kunyari sa TV or writing, TV writing, parang feeling nila mas may alam na sila. May ganun bang klase na encounter kayo? So far sa lahat ng nag-guest sa Pencil Box, parang wala. Lang din yung James, no? Yung James? Yung James lang yung parang nung pumasok, parang cool pals ako. Ano James? Well, cool pals naman talaga. Wala, sila, nung pag ang pinakagusto ko doon sa mga nag-guest, mga Team Payaman, yung mga, ito, tapos may iba pa, parang, nire-respeto nila yung kung ano yung gustong gawin nung parang feeling nila ibang discipline yung pinapasok nila. Kahit sa online kasi lalabas. Tingin nila may in-apply doon na ay hindi lang to basta-basta. Kasi kinakausap din namin sila before taping. May briefing sila na yun, sinasabi ko wag mong papatawa. Kung hanggat maaari, kung may maisip kayong joke sa script, makipagbatuhan kayo doon sa writer. Andiyan dyan nakasulat yung writer. Hanapin mo yung writer tapos tanong mo sa kanya kung pwede bang gawin to. So parang swerte naman kami, wala pang kupal din na na masyadong ma-pride na. Wala pa. Team effort din kasi talaga to dapat Sila yung lumalapit sa amin para nasali kami diyan, gusto namin ma-experience yung ganyang magsulat. Tingin nila na iba na yung last time si Borong tumawag na sa akin kasi may naisip daw siyang idea. Gusto niya sumama sa brainstorming kasi gusto niya na matry magsulat. So parang okay. Tingin nila dun sa Pencil Box, kahit online sa lumalabas, ibang discipline doon, hindi siya vlog na, kung ano lang yung mangyari, go. Ganun. Kasi mahirap nga din yun kapag nagsimula ka sa isang content na hindi scripted, na Tapos lumaki ka pa doon yung kinasikat mo pa yun parang kapag pumasok ka sa isang scripted, parang magkakaroon ka ng kate na iibahin yung atake. Paano pag ganon, wala pang, parang sunod lahat naman sila sunod sa script. Tapos may hihirit lang, KJ lalapit or sa akin na, Pat, pwede ko ba sabihin to? Tapos i-analyze na namin kung mas lalaylay ba yung punchline, papunta sa punchline. Pero minsan kasi mas pasok yung joke nila yung punchline nila. So yun, pinapayagan namin yun na, okay naman yan. Yun. Tsaka kasi GB, parang mula nung simula yung pencil, yung workshop natin, di ba? Si Cosme, sila Isko, umuupo sila dun sa sila Manny, Henry, yung mga matatandang writers sa Bubble, umuupo sila dun sa workshop. So bibigyan din sila input. Bigyan sila ng input. Yun yung maganda. Kaya recently, hanggang nitong nakaraan, si Cosme nanonood ng Pencil Box yun. Tapos sabihin niya kung ano yung, hindi, pang TV pa rin yung approach mo Gawin mong mabilis. Nagsasabi pa rin siya. So parang, baka ito na yung binibuild yung gusto niyang mangyari. So, maingat pa rin kami. Pag may sinasabi, kuwari, may lumalapit sila, Juni, gano'n, may naisip sila na, Pat, pwede ba namin gawin to? Minsan iniisip din namin na, magugustuhan, pasok kaya to kay Cosme? Kasi somehow,
alam namin na, ano to? What would Cosme do? Oo, laging ganun. Kung kasama, ako, pag kuwari may mentor, yung mga payo, saka yung mga do's and don'ts, nagiging parang konsensya mo siya eh. So pag nandun ka sa isang situation na mamimili ka sa fork road na para, saan ako kakaliwa kanan, may irinig mo yung boss si Cosme. Tangina, pang TV yan eh. Wag ganyan. Oo nga, tama. Pero ang feeling ko din naman pag sa mga likes ni Direk Cosme is gusto din niya ma-find mo yung voice mo as a comedian. Tapos kung ano yung bigay niya, kung sundin mo o hindi, support pa rin naman sila eh. Pero as someone na veteran, na alam talaga nila yung TV, talagang papakinggan mo din talaga yung bawat sasabihin niya eh. Kasi talagang wala naman siyang harm or it doesn't mean na mag-step over or take over. Gusto lang niya nag-guide, parang ano. So, paano yung adjustment sa'yo, Charot, na kasi pag nag-shoot ka ng sarili mong skit, ikaw lang mag-isa eh. Parehong camera yan. Pero at least, pag nag-shoot ka, alam mo na kung paano i-edit, di ba? Ikaw, kontrolado mo lahat yung prosesong yun. Anong adjustment mo at anong pakiramdam mo nung pumasok ka dun sa ganitong full prod? Dun sa full prod, kunyari, example, yung sinabi nyo na kailangan ipagpaalam sa nagsulat. Kasi doon naman sa amin sa online, 1-man team ako. So, ako yung nagsulat. Minsan nga wala ng script, on the spot na lang. Tapos ako na din makakagets kung saan ko puputulin. Kaso, nung pumasok ako sa gag show, doon ko naranasan na, yun yung sabi nyo pong word per word na sasabihin. For example, sketch yun ni Sir J sa Quezon City. Ang kailangan kong sabihin doon, 10,000 na pesos. Pero parang ako, hindi, ako na bahala dito, i-adlib ko to. Sinabi ko 10 kyaw. Tapos, nag-end yung sketch. Bigla ko nilapitan nila Sir J tsaka nung head writer na. At sinampal ka. Sabi, ano yun? Ano yung sinabi mo? Sabi ko, 10 kyaw, parang 10,000 din. Sabi, hindi magigets yun ng masa eh. Yung nakasulat yun, 10,000, tas hindi ko kinonsult sa kanila. Kaya doon ko pinaka na-experience na, okay, kailangan pala this time matuto na ako magpaalam. Kaya ngayon, pag may ibibigay sa aking script, super importante na sa akin na alam ko kung sino yung nagsulat. Kasi doon na ako lalapit na, okay lang po ba pag naging ganito? Tas mas comfy po ako gamitin yung words na to. So yun, sa gag show, nagagawa ko siya. Pero yun doon sa teleserye, doon ako nahirapan. Parang feeling ko hindi pa ako pang teleserye na drama. Kasi pag gusto ko palitan yung words doon na kunyari super drama na hindi natural sabihin para sa akin, hindi ko mapalitan kasi parang nahihiya ako doon sa part ng mga drama kasi wala naman akong alam pa doon sa teleserye. Doon mo rin sasabihin 10 kyaw. Hindi pala 10 kyaw. Sabi, ano yung kyaw? Akala ko gets na lahat yun. So, yung mga simple, one word lang yun, pero ang sabi nila sa akin, may chance daw na hindi umere yung sketch na yun. Kasi, importante yung word na yun, tas binago ko on the spot. Hindi na nag-reshoot. Hindi na na-reshoot kasi parang si Direk no nagmamadali na din. So, hindi niya din alam na bigla akong binago pala yung nasa script. Kasi minsan, pag kanyari ikaw ay isang content creator, nagpe-play ka na doon sa mismong existing audience mo, di ba? So parang more on, kaya siguro nasabi mo yun na maintindihan mo naman yun mga yan kasi same frequency kami ng mga followers ko eh. Ganyan po yung nangyari doon sa Shining Inheritance, yung drama. Parang may sinasabi sa akin na, dapat mas madrama ka pa dito eh. Dapat yung mapapaiyak mo. Tapos parang ako nilalaban ko sa kanila na, hindi, comedy ako nakilala sa online eh. Hindi po maniniwala sa akin na idadrama ko yan. Tapos doon na ako na-confuse na, ibang mundo na nga pala tong artista na nga pala to. Sabi nila sa akin, hindi lahat ng manonood kilala ka from online. Parang isipin mo dito, gampanan mo lang yung role, yung character mo. Wala kaming alam dun sa online mo. So, kaya mo naman nasabi nung press ko na ibang Charot ang mapapanood nila dito. Ibang Charot. Kasi madrama. Yung word for word yung ginamit mo. Kasi yun talaga word for word sinasabi ng mga artista. Iba daw, kakaiba. Change name lang. ang pinag-aralan mo talaga related sa acting or hindi. Wala po akong kinalaban. Forestry yung course ko. Gota course. Ganun talaga yung kailangan. Pag naligaw ka sa forest, kailangan entertainin mo din sarili mo eh. Wala talagang kinalaman as in.
ano lang yun eh, hindi kasi ako pumasa nun sa UPCAT. Eh yun yung pinaka... Gusto mo lang mag-UP talaga? Gusto ko lang UP para libre. UP Los Baños. Los Baños, yun. Tinapos mo? Taga Laguna, natapos ko naman. So forest ka na ngayon? May rare ka bang puno sa hardin? Sa iyong hardin? Hindi, wala nga kaming hardin ngayon eh. Tiles na eh. So, ayun po. Pero hindi mo siya sinubukan na i-pursue yung forestry? Hindi na, kasi second year college ako nag-cut yung face-to-face kasi pandemic nun. Tapos pandemic ako nag-online for TikTok. So, wala na din. Tinapos ko na lang siya ng online. Wait, hindi. If ever lang na, kuwari may gusto kaming itanim ni Rems tsaka ni Jay, makakatulong ka? Depende kung ano yung itatanim nyo. Napag-aralan nyo wala ba yun? akong lisensya eh. Bala. Meron ako. Yung itatanim mo yung lisensya. Eh yung support yung support ng mga followers mo na anong tawag mo sa mga followers mo? Chanaks. Oh, yan, mga tiyanak. Yung mga tiyanak na yan, na tumatawid ba sila sa pencil box o parang ayaw nila yung scripted na yung may ganun, no? Oo, ibang charot na to ha. Marami. Gusto namin yung charot, yung nagsabi ng 10 kyaw. Alam mo, pangarap ko talaga sabihin din yung ibang James Caraan po ang makikita niyo. Tapos pag pinanood nila, ibang James Caraan talaga yung nakita niyo. Hindi ka. Talagang iba. So, yun. Tumatawid ba sila sa pencil box? O sa online, nakakatawid naman. Pero yung sa yung drama ko nagawa, katulad nung sa Wish Ko Lang, tsaka yung sa Shining, sa GMA, para nahihirapan kasi parang sinasabi sa akin, joke pa ba yan? Sabi, seryoso mo naman, parang di sanay na nagseseryoso. Parang wala nang naniniwala sa akin pag seryoso na ako. Kahit yung grad pick ko sinasabi, ano yan, bagong karakter mo? Sabi ko, hindi, grad pick ko talaga yan, gumraduate talaga ako. Yan. Parang, curious lang ako, iligaw ko lang ng konti. Ano yung thesis mo ng college? UP Los Baños Forestry. Consumer behavior sa mga product na galing forest. So, paper. Ano ba yung mga paper product na galing sa forest, Ryan? Rolling paper! Tama. Hindi, mga sustainable packaging yung tinira ko nun. Ano yung pinapackage na galing forest, Ryan? Na sustainable? Oo, Yan ang gusto mo marinig eh. Okay. Wala ba lang papyaw? Tapusin na natin to. Putang ina mo. Pero sa tingin mo ba nakatulong yung UP experience sa UP Los Baños? Anong bagay ng buhay mo yung sa tingin mo naka-influence sa pagiging komedyante mo? feeling ko yun, kung dun man sa college ko, yun yung sa face-to-face, parang mas nakakapag-observe ako ng mga tao. Doon ko siya nasimulan eh, parang through observations lang sa mga ginagawa ng tao. Tapos dami ko nakilalang mga iba't ibang klase ng tao. So sila yung mga nagagaya ko sa mga content ko. At least may mga references ako ng mga totoong tao talaga. Kasi parang dun ko po pinaikot yung content ko. Dapat parang kahit papano makatotohanan pa rin siya, hindi yung gawa-gawa. Nahihirapan ako pag bibigyan akong role na feeling ko di naman totoong nangyayari sa totoong buhay. Wala, madalas ang content niya yung pag pinagalitan ka ng nanay mo. Ganyan, yung mga klase. Classroom, pangbahay na jokes, yun lang yun nagagawa ko. Kasi yun yung na-experience ko. Kunyari, weakness ko po yun sa office. Kasi di naman ako naka-experience na mag-office, mag-corporate. So, lahat ng mga jokes tungkol doon, di ko pinapasok kasi alam ko hindi ko siya maa-act kung paano talaga nangyayari yun sa office world. Nakikipag-collab ka pa ba ngayon doon sa mga ibang TikTok content creator? Actually, ako mismo personally, ayoko po ng collab. Nahihirapan ako, parang nahihiya din ako na kunyari mag-adjust sila sa akin. Kaya hanggat kaya ko, ayoko din mandamay. Kunyari, baka biglang lumubog ako. Madamay ko sila sa makancel kami sabay-sabay. So, mas comfy ako na mag-isa lang pag nagko-content. So, never ka pa nakapag-collab kahit kanino? Kasi parang sila, Lottie B, tumatawid na dun kala Fons, kala Esnir, mga ganun. Pag dun sa mga friends ko talaga, yan sila Fons, sila Esnir,
Pag talaga may personal relationship, okay naman. Kunyari, biglaan lang na, tara, TikTok tayo, okay lang yun. Pero yung i-chat po ako na, pwede ka ba, try natin, mag-collab tayo. Tapos hindi ko siya personally pakilala. Feeling ko mahihirapan lang ako mag-act nun. So, hindi Queen pa. Yasmin, ganun. Nakita ko na siya sa personal. Ano namang comment mo? Ba't parang Kumakanta masama? siya. Hindi, kumakanta nga siya eh. Nagsasample siya eh. Nag-duet sila ni Roger. Ni Roger. Ay, talaga? Oo, ang kapal na mukha niya. May asawa tuntungan si Roger. Hindi niya minimension kay Queen. Roger Naldo, a.k.a. Troy Tuyo. Bakit nga ba yan? may question naman ako kay Jay saka kay Patrick. Paano nyo kasi ang komedyante, isang kwarto, ang gulo niyan. Gumugulo ba sa shoot yung masyadong, yung alam mo yung parang row 4 na, alam mo yung parang classroom na walang teacher? Na paano nyo oy putang ninyo, tama na, ganun. Na, mayroon bang instance na... Hindi kasi, minsan mahirap eh. Kasi pag comedy, minsan nag-e-enjoy na lahat na hindi, mahirap na silang Kailangan mag-steer ka pa rin ng direction. Oo. Sino bang lumalabas sa inyo na parang pag nagsalita, puta, makinig na kayo, gago, nagsalita na si Jay o si Patrick. Ang prefect siya eh. Siya yung prefect. Lalo na pag nagsama-sama yung mga stand-up comedian. Maingay sila eh. Totoo. Ay, hindi namin kasama yung mga yan eh. Maingay. Pamo dun sila sa kabilang Tuwa nga kami nung kinuha niyo sila eh. Tumahimik. Tumahimik sa... Paano mo paano ang... kasi lagi silang dun nagsasama-sama sa may kitchen sila nagsasama-sama eh. Kasi... RC. Okay, RC yan. Oo. Sinasabihan ko sila na kasi nandito kayo sa set, pag-aralan nyo yung habang sinushoot, kahit di kayo nagsulat nito, panoorin nyo kasi mga baguhan pa rin kasi sila eh. So parang wala pa rin kayong idea. Pati yung sa production, di ba? Parang pag nagsulat sila, parang magastos pa eh. Ilang set pa eh. Oo. Kailangan ng pwede siya isang set yan eh. So panoorin nyo, huwag kayong masyado magkwentuhan eh. Naka-focus pa rin kayo dito kasi trabaho pa rin to eh. Minsan kasi pag nandun sila, parang... Kasi kami sa set namin, masaya lang eh. Hindi nyo naramdaman nagtatrabaho. Yun yung nila, minsan nakakalimutan nila na trabaho pa rin to. Kailangan alamin nyo pa rin yung trabaho. Nagseseryoso na sila pag sinabi ni Jay na, ang iingay nyo, kala nyo naman gaganda ng script nyo. Ganda yun. Nasaktan. Parang hindi nga naman kayo sabihin lang natin yung papalitan lang natin yung script ng joke. Hindi na sa comment. Tangan yung yabang yung, alam yung gaganda ng joke nyo. So ikaw yung parang class president, parang pag umiyak. Hindi, ikaw yung vice president. Tapos ang class president si Patrick. Pero ito yung naglilista ng noisy. Si Patrick yung umiiyak na. Pero ako yun. Pakisama naman kayo. Umiiyak na si president. Ganyan ako. Pero totoo yung sinasabi ni Jay na minsan nakakalimutan natin. Inisip natin kasi hindi ko naman sketch yan eh. Hindi naman ako artist. Pero nandun ka na sa lugar kung saan pwede mo ma-absorb, matutunan kung ano yung nangyayari. At makita mo kung paano yung atake, paano yung... Kasi sinasabi ko din yan sa mga comedians. Panoodin nyo, lalo na kung may visiting comedian, foreigner, o kaya veteran, Pinoy comedian. Hindi nila pinanonood. Si Rex Navarrete, nandyan. Puta, panoorin nyo yan. Kasi pag nakita mo siya, kahit hindi ka opening act niyan, puta, makita mo lang kung paano yung maestro nasa stage. Paano kung makikita mo siya kung nahihirapan siya mag-stand up. At ang ito yung ginagawa niya. Ang galing nito magsulat. Ang galing ng direction ng joke niya. Na hindi nila yung ginagawa for some reason na hindi ko maintindihan. Ako minsan papanoodin ko sila kuwari, pag pinapanood ko siya, sabi ko, ang galing nung itim talagang batok niya. Paano niya kaya napaitim ng ganun niya? Hindi, may kita mo. Ito sa mga tao. Tatanda mo, GB, kung ano ang kulay ng batok ko, yun din ang kulay ng itlog ko. Hindi, may kita mo, yung improvements na ginagawa ng kasamahan mo. Kuwari si Nonong, ang ganda lang sulat ni Nonong. Sipin mo si Nonong, nakasulat ng Transformers na joke. Ingit ako, ang galing nung joke mo sa UB Express. Sabihin ko sa kanya, ilang ganda laugh trip yun. So ako, fan kasi ako ng stand-up din talaga. So pag pinanood ko siya, tapos nakikita ko yung improvement ni Nonong, sabi ko, maya naman ako, kailangan ko din mag-improve, kailangan ko din ako yung fan ng Transformers, siya nakasulat ng Transformers. Parang may ganun ba na parang
hindi siya inggit eh. Kumbaga parang push siya na kailangan mo din na parang kaya kailangan mo nanunood. Tangin na malalaki ulo kasi ng mga nandiyan pa ba yung naharangan mo yung ngongo eh. Naharangan mo yung ngongo eh. Ano pa nga eh, medyo mabait pa nga si Jay eh. Yung sasabihan siya na ang tawag dito, akala nyo gaganda ng yung iba pinapauwi. Di ba pag maingay ka sa set, minsan maingay ka o minsan nagkukos ka ng distraction. Minsan pinapauwi din minsan talagang minsan hindi mo rin talaga maiwasan yung magkukulitan kayo lalo pag magkakakilala na kayo doon kasi ang dami niyong kwentuhan eh. So minsan kayo pa yung nagkukos ng delay. Medyo mabait na nga ako dito kasi nung nasa bubble gang ako medyo couple pa rin ako. Senior ko yan sa bubble eh. Pinagsarado ako ng bintana niyan eh. Kahit hindi naman dapat. Walang bintana. Oo. Ay, halika dito sa may bintana. Kupal talaga siya nun. Oo. Paano mo siya, yun yung first impression mo kay Jay nun? Parang putsang na seryoso na ako, straightforward, gano'n. Oo. Takot. Tsaka yung mga writers pag siya na yung nagsalita talaga. Ba't mabait ka na? Oo, nagbago na ako eh. Ba't madramay sa kanya? Bakit ka Bakit bumait? parang kawawa sa James no? Laging Ganun katabol ng kawawa. Wish ko lang. Parang ganun yung nagiging trabaho. Ikaw yung nag-request ng bolt sa wish ko lang, inyo, ano? Yung parang siya talaga yung Good nagiging, ka, bad ka. parang ganun din. Meron din silang Well, ganun. someone has to sa isang grupo kung walang mangyayari talaga. Tsaka sinasabi nito, parang kunwari, ako gusto ko mag-impart din nung nalalaman ko na, ay, eto nakakatawa to. Pero kung ako rin yung nakagalit, hindi sila makikinig. Oo. So parang si Jay na, Jay, ikaw yung bumanat. Ako yung ano. Tapos minsan naman, ako yung bad cop. Si Jay naman yung good cop. Ganun. Si Charot, Sino kinakatakutan mo sila? anong cup ka? Cup A pa lang ako. Hanggang sa susunod na tawanan, dito lang sa Cool Pals. The Cool Pals is brought to you in partnership with Spotify and the Pod Network Entertainment. Ha? Bago na? Yes. And if you like our show, please follow us on Facebook, Instagram, Twitter. Wala nang Twitter. X na! X na. X. And subscribe to our Patreon at our website, www.thecoolpals.com. Salamat. May ano ka, di ba? May coffee shop. Oo, Pedal Cafe. Sa ibang Pedal Cafe? Ay, hindi. Oo. Ba't ko inangkin franchise lang Yung sa ako? BGC? Sa iba yan? Sa akin yung Uptown. Ayun sa Uptown Parade? Estancia, Pasig, tsaka Vista Mall, Santa Rosa, Laguna. Grabe, big time naman ito ni Charot. Bakit? Meron tayong mga GC ng Pedal Cafe kasi ang Pedal Cafe isa sa mga nag-sponsor yan ng Oo, ini-sponsoran ko kayo. Oo. Salamat po, ma'am. Madam, dapat Madam Charot. Madam Charot, tinan mo yung Salamat po sa Sinusumbatan pa. Salamat sa 10K. Hindi na 10,000 na ngayon. Yun. Shoutout sa ating mga Patreon dyan. Francena Costa, Rainiel Gabriel, Maximedes Thomas Lene Mackenzie, Jason Dino Ato Ponce, Sagnu, Mel Lloyd Castillo, Torgs, Shane Angel Talastas, Renzo Gugol, Denise, Ivan De Los Santos at Carla Caliba. Oy, saan nila ipa-follow yung Pencil Box nga pala? Sa lahat ng platform nandun kami. Pencil Box Comedy na, tama? Para naman makakatulong tayo sa kanila. Mas malaki pa yung Hindi, malaki. Feeling ko malaki may tutulong. Pencil Box Studios PH. Ah. Sa lahat ng social media, TikTok, FB, IG, pati YouTube. Yan. O, sa'yo naman, Charot. Gusto mo palakihin pa natin yung 3.4 million followers mo sa TikTok? Oo nga. Dadagdagan namin ng 5 followers. Kami lang yun. Wala kayo nakapalo. Di ba? Pero nakapalo kami sa Pedal Cafe. Pwede. Ano ka ba? Pwede na. Pangalan mo kaya ay Charlie's Root. Tapos 17 letters lang yung kasya sa naging Charot. Mabilisang basa dun sa printed na research Oo nga. Dali lang ha. At saka nasa ano ka, Lavender Field. Cellphone mo nga dati, Motorola eh. Parang yung latest interview kung lumabas yan, pinanood nyo lang din. Kakasabi lang din niya kanina. Ay, di ba? Ay, oo. Hindi, gusto ko nga sana siyang inggitin dahil lang sa cellphone niya nung una, Motorola, flip phone. Flip. Pare, pakita mo yung flip phone mo, pare. Startup. Di ba? Hindi pa bayad yan. Hello, alam mo ba ang paboritong kanta ni Charot ay Breathless by The Course? Roger, come on! Go on.
Yan. Speaking of breathless, meron tayong Cool Pals Tour. Di ko alam paano yung naging March 15 sa Cebu po. Nako, mga Cebuanos, kinakantahan po namin kayo na sana manood kayo ng aming show dyan. March 29 sa Baguio, April 26 Lipa, Batangas. At siyempre sa Comedy Manila, gumagawa din kami ng pencil box na line-up. So, anytime na need ng pencil box ng isa pang platform to promote sa comedy audience, in Comedy Manila will always provide a show dedicated to pencil box comedians and writers. Para yun ang pencil box comedy stand-up show. Para, sabi ko nga lalo na kuwari dito sa Sela, kung gagawa tayo niyan, meron tayong big screen. So if you guys want to do pencil box workshop, okay, pencil box viewing party, pwede natin gawin dito yan. Baka gusto nyo mag-sketch din tayo, gumawa ng sketch. Kailan ba kayo pala? Sige, On the spot. Ngayon na? Last time nung December, di ba? Ang dami niyong wala. Lahat kayo mayroong racket na Kasi ngayong mahal ang tuition. Baka, sino-sino ba din naman ang magtutulungan kundi yung iisa lang ang kalaban? Oo naman. Ano ito? Kawalangyaan. Kawalangyaan. Kahirapan. Kalaban natin ang mga kahit siyang kahirapan ka. Kalaban natin. Kalaban natin ang mga kurakot na pamahalaan. Pa-declare ka na ng martial. Kailan ba lalabas to? February 25. Oy, EDSA. EDSA. Pero hindi, meron pa tayong isang episode. Baka kung gusto nila mag-sit-in. Kung gusto lang pag-usapan naman natin lang ng mga newsfeed, mga current events. From Crystal. At pag-uusapan natin ang favorite love team ni Charot ay ang any love team na kasama si John Lloyd. Ikaw, gusto mo lang kanina pa sinisingit yung mga nabasa mo sa research team. Siyempre, binayaran namin to. Bayad ba dapat maano yan? Oo, kasi nga si Nash Aguas eh. Ay, kasi si Nash. Uy, may asawa na yun. Okay lang naman magkakasya may asawa. Huwag mo lang papatulan, di ba? Huwag mo lang lalandiin. Yun lang naman ang rule doon. Di ko sasabihin niyang may okay lang may crush sa may asawa. Okay na nga, may nga. Andyan yung asawa mo. Ano mo kaloko? Oy, gago ka. Si Katya nga Oo nga, yung episode. Alam mo sinasabi mong kasi Katya. From Crystal. Hi, Nonong. Pakimura naman ang tita ko na laging gumagawa ng issue sa pamilya namin. For fun lang po. Di niyo naman alam sabi ni Crystal. Tangina mo, tita. Pakilamero ka. Tangina mo, tataas din yung BP mo po. Tangina mo. Sir Ryan Renz, pakimura po na may kasamang gigil ang kaibigan kong inosente na sina Armin Fernan at Patrick mula kay Joms Marley. Armin Fernan, Patrick, tang nyo. Yun. Pamura po ang mga otmis ng Marikina from Lucky Lee. Otmis. Sinto. Yan. Oy, Roger, ikaw ang bumate. Ikaw ang bumate, Roger. Porket sinto. Tangina, ikaw nagsabi sinto. Tangina nyo, mga sinto dyan. Tangina nyo. Wow. Putang ina mo, Nelfie Gonzalez, hindot ka. From Aloha Gray, pamura po ng malutong mga sir. Ika 1 year ko na pong nakikinig at nanonood sa inyo. Aboy di putang ina nyo po, ma'am. From Joyce April Leonera, pabati naman po sa boyfriend kong si Arthur Policarpio kay Nigerian James. Hello, did you know that Charot she once collected Hello Kitty and Superman? Putang ina mo. Yan, pinakamalutong na mura from Nigerian James sa kapatid ko na si Maxine Palyera from Patricia Palyera. Hello, what is the name? Maxine Palyera. Maxine, hello, did you know that Charot is a direction and her bias is Zaid. Zaid, okay. Because the other Is the... Oh, Aldo. Putang ina nyo. Isa na lang. O sige, totoo naman. No? So, pamura po kay Nigerian James at sa tropa si Christian Espiritu mula kay Nelfie Gonzalez. Hello, Christian Espiritu. Did you know that Charut Ali TikTok videos shows her playing the bass? Bass player pala siya. The bass. Bago matapos, syempre, imbitahan natin ang ating Cool Pals librarian na si Jomar J para magbigay ng kanyang Cool Pals episode suggestion. Dahil usapang comedy na rin, may mga nagre-request nito i-guest daw natin. Hindi yata nila alam na nag-guest na. Si Poo. Si Poo. Yan, episode 92.
Yan, kwento ni Poo dyan yung... Pandemic yan, ha? Oo. Ang ganda ng mga kwento rin ni Poo dyan. Oo, kwento niya yung buhay niya dito. So, balikan niyo yan, episode 92. Cool Poo yung title niya. Thank you, Patrick, Charut, and Jay. Thank you. More power sa Pencil Box. Sobrang salamat sa suporta niyo sa mga pa sila, stand-up diba? comedians natin sa bansa. And for stand-up comedy shows, please visit www.comedymanila.ph. Yahoo! Yeah! Woo! Oh, no! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.